mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to. Pwede nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ito yung bida natin. Okay? Knight of Swords, Ten of Swords. Oh, puro swords well to. Six of Swords. At least, Six of Swords ang dulo. Pero, from 10 naging 6. So, ang bida natin na ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, ha? Kasi kung dito para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol, ito ang clue. Lalaki nga, or babae, kung extrovert, single siya ngayon, byuda-byuda, baka ex-partner nyo to. (26 to 39 years old. Wala bang 40? O, yan. Yan na lang. Ano tong 10 of Swords? Tapos nga, naging 6 of Swords yung dulo. Aha. Ano ba ito? Marriage ba yun? Nag-end ang marriage, kaya ba single dito? Tapos nag-move on na lang. Whether nangyari na to or mangyayari pa lang. May 10 of Swords kasi eh. More like ending ng marriage or betrayal pa lang in a way na pagkakanulo, betrayal eh. Pagkakanulo in a way na nag-cheat or may malalaman siya na hindi niya magugustuhan, na parang na-betray yung trust niya. So, whether naghiwalay, or mabibetray ang trust. Pero applicable lang to sa kasal. Ha? Whether nangyayari na or mangyayari pa lang, ano tong 6 of Swords. Nag-move on na, no? Nag-move on at nag-focus na lang sa career yung tao dito. Kasi hard work yan eh. Kumbaga, imbis na magmukmuk siya, yung tao dito, yung single, focus na lang siya sa trabaho niya or sa hobby. Wala siyang work di hobby na ginagawa niya o pinaglalaanan niya ng panahon. Let's say, nagtatanim siya, nagigitara, o ewan ko anong ginagawa niya. So, ganon. Kapaka-practical siya dito. So, sino yung bida dun? I mean, partner. Kung, let's say, nangyayari na, ex-partner, di ba?
kung nangyayari na, nag-iwalay na sila, ito yung possible ex-partner. Sagittarius, Virgo, isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, particular Virgo, mulit yung Virgo. Ex-partner. Kung current partner, let's say mag-iwalay pa lang or mabibetray pa lang ang trust. So, current partner. So, kasal lang bida, ha? Ano na to? Page of Swords. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Magician, Mercury, Gemini, Virgo, specifically Gemini. Ito, Knight of Pentacles. The earth sign na naman. Taurus, Virgo, Capricorn. Ito Virgo Virgo din dito. Ay, oo nga. Teka lang. Virgo lang pala to. Dito lahat ng earth sign. So, ulitin ko. Kasi ito page Pag nakita ko page, lahat ng air sign. Ito night. So, akala ko court card, diba? Lahat ng earth sign ulit. So, hindi pala Virgo lang yun. So, ulitin ko. Current partner. Nakasal. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ito, Magician, Mercury, Gemini, Virgo. So, Gemini. Virgo. Yun yung ulit. Ay, wag na to. Yung isa na lang. Ano masasabi nito? Sana maganda rin tong isa. Maganda naman. Pero parang gustong sumama nito. Hindi, maganda pa rin naman. Kaya lang, may ano kasi tayo bear sa dulo. So, anong meron dito? Bouquet, heart, tree, bear. Kasi kung ang topic natin ay relasyon, okay naman sa una, sweet, basta okay ang samahan. Kaya lang bandang huli, parang naging intimidating, domineering yung partner. So sa una, okay sila, ganun dating. Kakasundo naman sila, sweet yung partner, sweet sila sa isa't isa. Tawag dito, sweet sila sa isa't isa, natotolerate naman nila ang isa't isa pag may problema. Kaya lang kasi bandang huli hindi na matolerate, naging domineering kasi intimidating na to ito tolerance. Yun yung relationship. Pwede ba dito career? Pwede naman kung career. Kasi kung nag-apply, more like meron dito. May mahanap silang work na maganda ang salary. Kung may work na talaga. Kasi dito, yung sinabi ko kanina, nag-a-apply pa lang So, yung susunod na work, maganda salary. Magiging thankful dito. Yun naman talaga ang desire. At ayun, finally nga, karoon na ng work. Ito na kasi yung growth. Kung may work, wala naman ako nakikita resignation dito. More like,
mananatili silang loyal sa work. Although, medyo toxic yung environment or yung mga tao sa paligid, hindi ko nakikitang magre-resign yung tao dito. Kasi tingin ko gusto rin naman niya yung work niya. So, applicable lang to dun sa may desire or may passion siya sa work niya. Pero kung wala siyang passion, di wala nang tolerance doon. Wala ka na rin patience. So, again, applicable lang yung sinasabi ko dun sa work na gusto niya talaga. Okay? Anyways, dito tayo mag-end sa deck na to. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to sa period na to. Oy, maganda to. Nine of Pentacles. Teka, zoom in ko muna. Para basado. Ayan. So, sabi dito, Nine of Abundance or Nine of Pentacles. Life is wonderful. Your hard work and dedication to your dreams will provide you with great peace and contentment. Take time to enjoy quiet moments of reflection and leisure. Feel free to buy yourself small luxurious gifts. You've earned the financial security and independence you now enjoy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.